Every woman has a story, one of courage, resilience, and change. Some fought for truth. Some lifted a nation. Some built something bigger than themselves. But none of them waited for permission to be heard. This Women's Month, the Pod Network, in partnership with Hit Productions, honors Filipino women who spoke up, stood up, and changed the game. Because women who talk know how to listen. This is Hear Her Story. Heidelin Diaz, a woman who lifted more than weights. She lifted a nation. From makeshift gym equipment to Olympic gold, she silenced every doubt, defied every expectation, and proved that Filipinas' strength is limitless. But she didn't stop at winning. She mentored, she inspired, she built opportunities for the next generation. Because real champions don't just take the podium, they create more places on it. This is her story. This Women's Month, we celebrate voices that inspire. At the Pod Network, together with Hit Productions, we're proud to share these stories. Because every woman's journey deserves to be heard. Because women who talk know how to listen. The Pod Network Entertainment. Meet the Press podcast for the best in entertainment features four of the most respected and formidable media journalists: Marinel Cruz of the Philippine Daily Inquirer, Bobby Requintina of Manila Bulletin, Natalie Tamada of the Philippine Star, and Noel Ferrer of PEP, Malaya, and Radio Karipunan. Listen in on interviews with newsmakers as these four hosts dissect entertainment news to clear the ground for a better and more progressive Philippine entertainment industry. We're now in Meet the Press, second episode with the man of the hour, Alex Calleja, na para sa amin, isa sa pinaka may prinsipyong komedyante ngayon na Women's Day. Sabi nga doon sa interview, nakaraang interview, sinabi ni Natalie na ang ganda ng pag-value niya na pagpapahalaga niya sa mga kababaihan. Pero yung cliffhanger question, galing sa isang babae, Marinel, ano yung tanong mo? Oo, so yun nga recently, nagkaroon ng a bit of comedic controversy, di ba? Umabot tayo sa point na nagkaroon ng issue na hahantong na dapat sa libel. Alex, kwento mo naman sa amin yung yung naging journey doon sa controversy na yun. Because I know na parang medyo naayos nyo na yata with this writer. Friends na kami sa FB. At nag-uusap na kami. Ito nangyari nun. Okay naman, settle na naman. Nakarating sa akin, may joke na pareho. Nasa campaign ako nun, so medyo mixed emotion kasi nga hindi ko maasikaso. Pero nakakarating sa akin by screenshot is, meron siyang 2023 na pinost na, pwede nyo nang gamitin to. Tapos yung joke niya, 2019. Kung babasahin mo yung joke, hindi talaga siya parehong-pareho eh. Hindi talaga siya parehong-pareho na yung sinabi ko, ganun din ang word. No? Parang same thought lang na may car wash, naglakad na lang siya, hindi niya siya. Ako naman, kinumpleto ko na walking distance na hindi mo na kailangan magdala ng mas kotse. elaborate kasi. Sa kanya, pwede ka lang maglakad. So, yun. Anyway, ang problema doon, may sinabi siyang nakaw. Yes, the word. Ayan, ninakaw ng isang komedyante, may special ngayon sa Netflix. Ako lang naman yun, no? Tapos, ang matindi nun, marami pa ako ditong pwedeng nakawin. So, 2 beses, no? Ang problema, mahaba talaga pasensya ko sa ganyan eh. Kasi ang saya-saya ko noon eh. Ang ganda ng mga feedbacks eh. Parang protected ako ng ng feed. Napakailam sa inyo kasi kanina sinasabi ko percentage. It was like 2%. Kahit na yung mga masasama intention, hindi sila makapenetrate. Para ako pinaligiran ng Care Bears. Ang saya ko noon dahil talagang naniniwala akong di organic yung mga na haters. Hanggang sa malaman ko to. No? So, hindi ko na pinapansin. Ewan ko ba, hindi ako religious na tao ha. Hindi ako religious na tao. Sabi ko, search ko kaya yung Alex Calleja car wash. Sabi ko, sa Facebook, sino ba nang magsasave ng joke ko? Di ba? Oo nga, di ba? Sabi ko, ba't ako magsasave ng joke? Palang 2011, mahilig ako dahil bago pa lang ako sa larangan ng showbiz, nagkakaroon ako mapakulo sa Facebook. Di ba pakulo sa Facebook doon? Wala pa naman, di pa naman uso mga TikTok, mga YouTube. Naglalagay ako ng observation of the day ni Kuya Alex. Gusto ko mag-trend eh. Hindi naman pinapansin. So, observation of the day. Nag-search ako, Alex Calleja Car Wash. Lumabas yun. 2011, 2013. Tapos may writer pa na gustong-gusto yung joke ko, hindi na nga niya shinare, parang hindi na binarbatim, ito yung paborito kong joke ni Alex. Sinulat niya ulit sa kanya. 2015, 2016, at nagpapasalamat ako sa memories ng FB. Kasi yung 2011 lumabas, nilagay ko ulit siya sa 2012. So technically, ako na una. Yeah.
Resibo. May Receipts. resibo. Oh, But siyempre, yeah, ang yung problema, pinaka-ano kasi doon yung how you handled it eh. ang problema ko, papabayaan ko na sana kasi meron ako resibo, na post na ako ng resibo eh. Okay na ako sa mundo ng justice sa social media. True. Yeah. Problema pag uwi ko, sabi sa anak ko, Daddy, totoo bang nagnakaw ka ng joke? And that made me kinda, medyo nasaktan dahil nga, uy, pinaghirapan mo, di ba? Again, wala pa rin ako ginagawang action. Hanggang naalala ko si Attorney Lorna Kapunan. Kasi sa face-to-face. Nung sinabi niya ko kay Attorney Lorna, sabi niya, that's a strong case. Let me handle that. Sabi niya, pag-handle. Pro bono. Ito ngayon, hinihintay ko lang naman pero ang gusto ko lang demand letter. Yung pang mag-apology ka, we will not, may ganun pala eh. Ito nga yung pinsan ko si Attorney Howie Calleja. Nag-message sa akin. So technically, dalawa ngayon ang nag-handle sa akin. Dalawa na receive niya. Pero ang purpose lang is, hey, mag-apologize ka or we're gonna pursue the case. Kung di siya nag-apologize, I will really pursue. Siyempre, wala akong choice eh. Pero nag-usap naman kami at nag-apologize naman. Okay na, ako doon kasi unang-una, tao lang naman tayo. So, nasettle naman ako doon. Ang learnings ko doon is, hindi naman nila ako papansin kundi ako Netflix number 1 eh. Ayun lang naman yun eh. Tagal na ng joke na yun eh. Binibitawan ko yun eh. Medyo vindicated. Pero marami pa yan. Ang natutunan ko lang, hindi talaga magiging masaya ang tao sa'yo. Meron nga tayong Carlos Yulo na matindi na nga yung binigay na karangalan nun. Saan naman tayo nag-focus? Nanay relationship, di ba? Ewan ko, nauuso na yung pagtingin sa bad side na isang bagay. So, silver lining ba doon sa hindi. nangyari? Para sa Hindi, ang silver lining sa akin, of course, nakatulong siya sa Netflix. Tagal lang number 1. I have to admit, kung yung mga nagbibintang na tao, hindi, pakanalang nila Alex at Chito yan, pwede sila mag-isip na kasabot ko yun na, pare. Pero, ang sinasabi ko lang, meron kasi pwede pag-usapan ng private eh, kung talaga mali ang intention mo eh. Pare, medyo pareha sa tata ng joke. Ganun man lang eh. Uy, nagkapareha sa tatay ng joke. Ano bang paliwanag mo? Privately. Na naniniwala pa rin ako doon. Saka ito kung sino man yung mga nakatingin ngayon, hindi naman i-award sa inyo yung Netflix number 1 kung halimbawa napatunayan nyo na anong babato nyo sa akin, masamang tao ako, malakas ako uminom, halimbawa gumanon, ano nga hanapin nyo? Di ba pagkatapos nun, balik pa rin kayo sa buhay nyong you still have to be funny. Kung halimbawa, kapwa-komedyante kayo naghahanap ngayon ng buta sa akin, hindi ko alam kung anong purpose nyo para ba hindi pa rin siya karapat dapat. Pagkatapos ng lahat na to, gigising ka bukas ng umaga, you'll still with the same problem. Kung ako, kasi ganun lagi yung ko eh. Sorry medyo madaldalan talaga ako kasi unang-una. Okay lang. Para lang malaman nyo, nagising ako ng 6 a.m. for the radio show sa Good Times. Tumakbo ako sa Tick O'Clock, may taping and live. Tumakbo ako kay Family Feud kami, kay Ding Dong. And then Boy Abunda. While on the way, nakipag-meeting ako sa hosting ko sa kasal. At doon sa Cebuana Luwelio Project and your show. So medyo may second win lang ako. At maganda rin ang resulta ng Family Feud. Lalo kayong mainis. Dahil kasama ko the comedy crew. At medyo abangan nyo yun. Dahil kung ako yun kung halimbawa ako yung comedian si Alex Calleja may nag-number 1. Ang gagawin ko, lahat ng gigil ko, itutulak ko sa karir ko para siguradong akong susunod na makakakuha ng pwesto. Wala na akong magagawa dun sa nangyari. Ando doon na siya, nag-number 1 na siya. Ang gagawin ko yung sarili ko. Paano ko ma-improve yung comedy ko? Hindi yung, ano bang problema nito para makita natin at nang ma-justify ko yung sarili ko na kaya hindi ako ma-asenso kasi masamang tao itong ma-asenso. Medyo hindi ko gustong ganun eh. Ako yun, magpapakasulat ako lalo ngayon. Medyo driven ako. Kasi, Noel, Marinel, Natalie Robert. Philippine Star kasi. Hindi ko alam kung mayabang to, no? Nung umaasenso na ako sa stand-up comedy, dahil sa gusto ko ma-inspire yung mga tao, nagpapakita ko na pare, kumikita ako ng perang ganito. Wala akong pakialam na sabihin yung amount. Kasi akala ko yung mga tao, masasabi nila, ay gusto ko rin yan. Pero meron palang mga tao magsasabi sa'yo mayabang ka. Yung mga tao na yun dapat iwasan. Kasi dapat pag nayayabangan ka raw, ibig sabihin hindi kayo pareho ng mindset. Mindset, yes. Ano siyang mindset siya. Dapat sumasama ka lagi doon sa mindset na ay, kailangan kong tularan to. Kasi sa karera ng buhay, dapat ang habulin mo yung nasa unahan. Hindi ka magpapahuli para hintayin yung nasa ulihan. Kasi babagal kayo. Ayun lang nakikita ko doon. Bakit hindi kayo mag-focus na siguro ayusin nyo para ma-reach nyo rin yung kung ano man yung balak nyo sa buhay. Ayun lang. Pero ang maganda, Alex, natutunan din namin na mag-ingat talaga yung mga tao sa social media. Yun yating naituro mo. So, bago mag-post, yan parang... Yeah, sure ball talaga na siya with all the evidence. Parang 100,000
Tapos, ang babayaran mo, 6 to 12 years. Minimum 6 years ang kulong. And ayoko naman gawin yun siyempre, pero... Alex, yun nga, nasa TikTok clock ka, tapos ni-reveal lang, kamakailan, nakasama ka sa Batang Riles. So you're now a kapuso. Hindi, di pa. Wala pa namang sinasabing contract. Yun naman, ABS-CBN, hindi rin ako naging network contract sa ABS eh. I was just program lang. Meaning, under contract ako sa Showtime, under contract ako sa Going Bulilit, Umagang Kaganda, pero never network. Dalawa kasi ang contract. Compare the working conditions. Kunyari, how is it working with ABS? What's the, anong na-enjoy more? Anong learnings mo sa yun? Ang ABS kasi competitive mga tao dun eh. Talagang you have to really, magagawa ka talaga ng something para mapansin ka. Before pandemic to yung talagang kaputukan ng, yung wala pang, di pa ang franchise Talagang, grabe, makasalubong mo lahat yung mga tao doon na talagang competitive, no? Ilang natutunan ko doon na yung mga process ng mga writing, talagang marami. Of course, pati yung mga politics of the trade, na natutunan ko rin kumapal ang mukha doon kasi syempre, marami kang mga marinig na mga sumbat, mga sermon because of the hierarchy. Yun ang natutunan ko doon. Pero yung sa positive, talagang medyo maganda yung sa akin. Parang foundation ba? Maganda yung foundation ko doon. TV5. Yung TV5 kasi after nun, nakita ko rin yung mga previous na makatrabaho ko. Yes. So doon ko natutunan na buti na lang mababait ako doon sa mga PA dati na ngayon ay executive producer na. Kaya nakakapunta ako, nakita-kita kami. Siguro natuto na sa pandemic na hindi naman talaga importante ang buhay. Hindi naman importante maging maigpit ka lagi sa trabaho. That enjoyin mo rin. So medyo laid back na sa TV5 in terms of time. Depende, nagkaroon pa rin ng time, di ba? Medyo hindi na pwedeng magtagal ng oras, mga ganon. Hindi ka nasaktan nung kunyari na reformat yung face-to-face, hindi ka nakasali? Di ba si Carl naman, may reason naman siya for doing that. Yeah. Ako naman, nung si Corina sana, ako pa nag-convince kay Corina na, let's go! Kasi alam ko kasama eh. Corina, sige, alalayan kita. Talagang, kaya lang nagsimula sila November. Gusto ko sanang sabihin, kung ma-pride akong tao, sasabihin ko, nasa Australia at Dubai naman talaga ako noong November. Kung nagsisimula sila magkaka-conflict. Pero ang totoong buhay niyan, wala naman talaga sa aking offer na. May mga kinonsider ako, pero luckily, nasa Dubai at Australia ako para sang sabihin na, kaya post ako ng post, I'm in Dubai! Just to save face-to-face. Just to save. Pero totoo niya, wala naman talagang offer. Pero parang gano'n, na lang pinaniniwala ko sa sarili ko. May tamang panahon, no? May tamang panahon. Tapos yun. And now, nandito ka sa GMA. With TikTok Clock, yun na nga. Nakikita ko yung mga call slip with Kuya Kim, etc. Kasama na si Alex Galea sa main host eh. Di ko alam bakit nabalitaan yung Batang Riles kasi di ba na syempre may mga kaibigan. Nagulat ako kung Netflix lang na nag-number 1. Hindi ko alam na kung sapat na dahilan yon para maging ganon yung trato sa akin. Hindi ko talaga alam. Wala akong maisip. Kasi number 1 lang naman yung number 3 na ngayon, no? Number 3 na. Hindi ko alam yun kasi parang may guesting ako sa iba't ibang mga online shows na kung masama lang talaga yung mga sinabi ko, it will make or break my... Pero nagkataon talaga na ang ganda ng feedback kay Corina nung interviews, ang ganda ng feedback sa Your Honor, yung kay Tuesday Vargas, sa kay Bibo, ang ganda ng feedback kay OG Diaz. Yung mga guests ko, parang nakatulong siya para mapunta lahat dun sa panonood sa Kaya, hindi ko alam kung halimbawa yung guesting doon. Napanood ako kasi parang nagulat ako na, hindi kasi ako showbiz eh. Wala akong manager. Wala akong PR. So pagka sinabi sa akin ganyan, katulad nga kayo na parang surreal. Parang lutang ako kasi nakakita ko na lang nag-host ako. Tapos pinabalik pa ako, maganda lang yung naging feedback. Tapos nakita ko nasa Family Feud na ako. Nakita ko ni-interview na ako ni Julius Babaw at tuwa sila paput mamo sa akin doon sa sa show nila. Nakita ko nakapila ngayon si Julius Babaw will do a vlog, si Bernadette Sembrano, si Gretchen Ho. So, hindi ko na napapabayaan ko na yung pamilya ko ngayon. Nag-droga na yung anak ko. Pero ganun talaga eh. A quick commercial break. And we'll be back in a flash. Hey! Nakikinig ka ba sa podcasts? You can win 5,000 pesos in cash if you answer this survey. Visit go4thwallglobal.com/survey. That's go.fourthwallglobal.com/survey. And make sure you complete the survey to be qualified. Oh, di ba?
Nag-survey ka lang, nagka 5,000 pesos ka pa. Winner! Hey there! Alex Calleja here. Bakit ako nandito? Kasi gusto kong ipaalam sa'yo na may podcast din ako. It's called Punchline with Alex Calleja. I talk about everything. Serious, happy, sad, pero sa dulo, may punchline or may comedy. Again, it's Punchline with Alex Calleja. Available on Spotify o kung saan ka man kumukuha o naikinig ng podcast. Namumukhaan kita, nilista ko pangalan mo, kaya see you there. So yun ang measure mo ng success, Alex? Nabago ka nun? Hindi. Nalilito lang ako. Parang sabi ko, bakit ngayon? Ba't ganun? Bakit ganun yung tiwala? Kasi, alam mo naman kahit paano, hindi ako nababago. Bakit? Kasi, nung nasa showtime ako, kahit may pangalan na ako, writer ako tagahawak ako ng agent board. Yes. May nagpa-picture sa akin na fan. Ay, Alex, Oy, Alex! Tapos ganun ako. Yes. Tapos ako taga-briefing. So, nag-grounded ako on a daily basis. Yeah. So, parang ganun nag-ano ko. Hanggang ngayon, meron akong ganung mentality. Yung, ngayon nga, may dressing room, makikita ko. Minsan nga, sumisipa pa rin yung pagka-writer ko na tingnan, medyo ata, ano to, parang ganon, parang concern. So, na-overwhelm ako. Maganda yung pagka-grounded mo kapag hindi ka magiging mayabang. Parang ganon. Or, hindi, Kaka-overwhelm lang. Anong ginagawa mo? Hindi, sumisipa lang yung, katulad ngayon nangyari na to. Ngayon nga lang ako nagkakabalik na. Ngayon nga lang ako nagkakaulirat kakakausap ko sa inyo. Kasi talagang tulala ako ngayon. Hindi ko alam po ano pinagsasabi ko. Pero ano yun, balik tayo. Ano yung early comedy experience na nagsistick sa'yo talaga? Na sabihin mo, yun yung ugat na pagiging komedyante ko. Mabilis lang. Sa bangkal, yung mga tambay na napapakinggan ko nagkukwentuhan. Ayun talaga. Nagpapatawa mo. Hindi, Sino yung... sila nagpapatawa, ino-observe ako sila, nakuha ko yung mga mannerism nila. Galing. Kaya lang, di sila naging komedyante kasi syempre iba nag-addict, iba namatay, yung iba nasaksak, inom ng inom eh. So nakuha ko na lang yung mga powers nila. So, hindi nila pinapakinabangan ko ngayon. Totoo talaga! Okay, sino yung taong may pinakamalaking impact doon sa career mo? Ang sa tingin ko talaga sa career ko, yung nanay ko talaga. Bakit? Kasi marami siyang example na nag-survive siya sa ganung hirap. Pero hanggang ngayon, buhay siya, 94 years old siya, nagkakasino siya. Bungi siya, pinapustiuso namin pero ayaw niya, bungi siya. Tapos, nag-ano siya, survivor siya. Tapos, malakas yung sense of humor niya. Babae rin tatay ko, nasa Maynila sila, nag-uwi ng babae din sa Maynila, binahay, natunugan ng nanay ko. Inabangan niya sa pinto, gabi, umuwi yung babae. Pagbukas ng pinto ng babae, sinabayan ng nanay ko. Pagpasok ng babae, pasok din ng nanay ko. Alam mo na ano nakita ng nanay ko sa kwarto? Picture niya sa kanyang tatay ko, mag-asawa, yung magkakatabi. Sabi niya ngayon, ba't ka may picture? Ako na sabi niya, ay naku, ano pa rin, mahal pa rin ako ng asawa ko dahil may picture sila. Sabi ng babae, para raw po alam ko yung tsura niyo. True story. Pero masakit yun sa nanay ko. Pero kinukwento niya ngayon, tuwan-tuwa na siya. So talaga siya yung comedian. Kung magkwento siya, ang ganda niya mag-deliver. Ang galing. Kaninong advice yung pinaka nagtatak naman sa'yo? Na hanggang ngayon, parang dala-dala mo. At ano yung advice na yun? Natouch ako kay Kuya Kim. Hindi dahil sa magkasama ko nito, no? Natouch ako kay Kuya Kim. Hindi pa ako dito sa TikTok. Hindi pa niya ako guest. Mga 2 years ago, basta may tumawag ako sa kanya para maghingi ng advice. Sabi niya, Alex, di ba nung nawala yung ABS-CBN, akala natin the end na. Tingnan mo ngayon kung nasaan ka at tingnan mo rin ako kung nasaan ako ngayon. We are survivors. Sabi niya. So, kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, we will survive. So, hindi ko siya nakalimutan kasi nakaka-adjust talaga ako sa buhay. So, yun ang natutunan ko na we are survivors. Kasi alam mo ba, nung nasa ABS-CBN ako, naglalakad ako sa corridor. Bigla ako napatigil. Marinel, medyo malapit sa ano. Bigla ako napatigil sa corridor. Ito ang question ko. Kailan matatapos lahat to? Kasi ang feeling ko yung ABS-CBN forever. Oo, nung ano ko, lumalagari ako, yung showtime, ang gulo-gulo, tapos yung umagang kay ganda ako, tapos going bulilit ako. Pagtingin ko, sabi ko, parang kinestyon ko, when will this end? Yun, after 2 years. Ikaw pala sa laro. Hindi, nagtanong lang ako kasi parang na-overwhelmed. Huwag ka kasi magtatanong gano'n, Ali. Hindi, nag-enjoy ako eh. Ba't tinanong ko rin naman sa relasyon namin ng asawa ko yun ha? Ba't di naman nag-end? Tumibay pa nga. As an artist,
Kaninong act yung ibabagsak mo lahat para mapanood mo? Dave Chappelle. Oh, okay. Local. Kung alam balik ako sa time, titingnan ko yung Batang Dolphy. Okay. Gusto ko, kasi nakita na natin siya nakita ko na sa 80s eh. Nung kailan na siya. Pero may mga napapanood ako eksena na hindi pa siya yung bida, yung kausap pa lang niya si Gloria Romero. Tapos, meron na siya kagad na may nakikita mo na kagad yung timing niya eh. Okay. Kasi nakita mo na kagad sikat, pero gusto ko siya makita nung ano yung ginagawa niya sa Vaudeville, di ba? So, push ko pa yung buhay. Yung buhay naman, Alex. Sino yung parang at least... Patay na ba si Dolphy? Tatanga-tanga. I like Vice Ganda. Vice Ganda. I like yung utak. Pero meron akong nakatulong sa kanya yung Showtime. Kasi sa daily grind. Yeah. Ikaw ba naman pumasok ng Monday to Friday? Yeah. Ay, Monday to Saturday. Tapos bigyan ka ng ganun talkies. Pero I like the way na nag-adapt siya dun sa yung mainstream na hindi, di ba, na napigilan niya yung hindi dapat dalhin sa television. Tapos gusto ko yung status niya ngayon sa showbiz and Showtime in general. Galing. Yung next gen, sino yung sa tingin mo kailangan abangan namin? Sino may basbas ni Alex Calleja? Si Nico Natividad. Okay. May comic timing talaga siya. Okay. Kaya lang parang sa tingin ko, yung mga bata pa si Dolphy, bata pa rin ako, ganun pa kami kay Nico, di pa niya nakukuha yung tamang tono niya eh. Kaya trying everything pa rin siya kung hanggang sa makuha niya yung tono niya. Okay. And what's next for you, Alex? Mag-dinner ngayon. Next, mag-dinner man. Hindi pa ako na-dinner. Manata-time lang muna ako, Noel. Para na-overwhelm na kagad ako sa next day. Hindi pa ako makain. Okay. Pero mo, ang pangarap ko lang sa buhay kayo na gusto mo magpamasahe. Tapos yung paborito ko pumasahista, alas 11 pa siya available. Ngayon, naglalaban ngayon yung masahe at tulog. Okay. Ang next sa akin, Noel, is, alam mo ba, yung ginawa ko sa Netflix, yung nagtamang panahon, hindi siya planado na yun yung set ko. Yung set ko na yun, 35%, 40% adlib yun. Hindi talaga siya yung plano ko. Yung ganun kong, yung I have a friend, hindi yun kasama. Yung cannibalism, yung babae kasi nagsalita ng cannibalism, kaya nag-ano ako na, ay sandali, di ko alam na bobo pala yung mga tao dito. Let me test this. Wala sa plano yon. At dahil doon sa nangyari na yon, nagkaroon ako ng 3-part. Sabi nila 3-part at Chekhov's gun. Na hindi ko na ngayon alam kung paano ko matatap. Yeah, at least hindi ka conscious, no? Tuloy lang sa paggawa. Excited ako kasi I want to surprise myself. That's good. Ang kalaban ko lang naman dito, di ibang tao. Ang kalaban ko dito is my previous Netflix special. Hindi ka naman, simple. Di ba? Maigitan ko lang yung Netflix ko. Ibig sabihin, nag-improve ako. And that's it. One at a time. Ganun naman eh. Compare yourself to your previous self. Lang. I cannot compare myself to Vice Ganda. I will feel poor. Hindi ka talaga masasatisfy, di ba? Nagmahal ka ba after the Netflix spread number 1? Ng babae? Nagmahal? Nagmahal ba ako ng babae? Hindi. Ano ba, Well? No. Alam mo, pag umahal ko dahil wala akong manager, nagtatry lang muna ako. Nagdagdag ako ng 20K, 30K, pagpapatol. Pagka nakita kong parang umuha kagad siya, binigyan ko, ay, saan ba tong venue? Oh my God, hindi pala ito ang venue. Galing. So kaya iikilihan ko, 3 hours yun ha, tapos every hour na excess, 10,000 per hour in excess of the 3 hours. Bisa nga nagpapanggap ako na hindi ako kausap eh. Hello? Yeah? Oh yeah, oh. Ang manager ni Alex to. Ako rin yun. Kaya na nakakamali ako. Okay naman sa akin yan. Okay naman sa kanya yan. No, pero yun na nga, Alex. Maraming salamat kasi yun na nga. Kahit ano mang mangyari, alam namin you're beyond money kasi ang dami mo rin tinatayaan na hindi pera-pera. Oo, tinutulungan So yun, maraming na artist. We So, appreciate you for that. Anyway. I'm happy. At the end of the day, I'm so happy. I'm so blessed kasi people are, watching Tamang Panahon and they're like watching it 4 times, 5 times. At mga message na narinig ko is may cancer yung tatay ko. Nakita ko siyang tumawa for the first time in a long while. Tapos, masakit ang ulo ko. Nanood ako. Nawala yung sakit ng ulo ko. Hayop ka talaga.
O bakit napakahalaga para patawanin yung mga Pinoy ngayon, lalo na sa panahon ngayon, Alex? Sobrang dami natin problema sa buhay. Kaya naiinis ako sa mga taong naghanap pa ng negatibo sa comedy. Comedy na yun, friend. Oo, kasi nakakayang magkaroon ng negative sa comedy. So, mas patawanan natin ngayon ang buhay kasi mag-e-election na naman. Magkaroon naman tayo na isang bagay na tatawa lang tayo and then ma-reset man lang tayo for just a couple of hours. At balik sa Women's Month na ano ni Natalie, no? Bakit pahalagahan mo yung mga babae sa buhay mo? Unang-una, katabi ko sa kama yung babae. Pag hindi mo pinahalagan yan, may unan dyan, pwedeng gawing aksidente lahat yan. May mga injection nga na hindi traceable. So, dapat natin pahalagaan na makatabi natin sa babae na nagluluto ng ating pagkain na pwedeng lagyan ng mga hindi traceable na taka-taka mga doktor na pwedeng sabihin na matanda lang to. Sobrang importante ng mga babae sa buhay natin. Of course, my mom nga is siya ang inspiration, no? And my wife, I have 6 sisters. So, baka sila. Para malaman nyo, baka naintindihan nyo, charot-charot. I have 6 sisters. Youngest ako. Ang pinakabago ako pinanganak, 6 years ang tanda sa akin ng kapatid ko. So, akala niya bunso siya. So, lumaki ako na may kapatid akong galit na galit sa akin dahil inagawa ko siya ng bunso at babae siya. Okay. So, maraming salamat, Alex. Thank you, Alex. Thanks for gracing us to Meet the Press. Maraming salamat. Nako, thank you for giving me the time. Nako. Oo, sige nga, sabi mo ang pangalan namin lahat. Natalie, Marinel, Robert, and Noel. Okay. Maraming salamat. Get your dinner and massage now. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.